Isipin mo ito ng sandali, napakamatatag mo sa iyong pagsisikap ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nagbabago ang iyong buhay. Ginigising mo ang sarili araw-araw, inuulit ang parehong mga gawain, patuloy kang nagpupunyagi, ngunit tila walang nangyayari. Alam mo ba kung bakit? Dahil kahit ang mismong pagpupursige ay maaaring nagiging hadlang para sa'yo. Masakit mang tanggapin, ngunit totoo ito. Ang paraan ng pagpupursige na ginagamit ng karamihan sa mga tao ay hindi nakatutulong, sa halip, ito'y umaatras sa kanila. Kaya kahit paulit-ulit ang pagsubok, pagpupunyagi, at pagtitiis nananatili pa rin sila sa parehong lugar. Ngayong araw, malalaman mo ang isang teknik sa pagpupursige na halos walang gumagamit, isang teknik na kayang lutasin ang malalalim na problema sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit bago ang lahat, gusto kong ituon mo ang buong pansin mo, na para bang nakasalalay dito ang iyong buhay. Dahil kung tutuusin maaaring totoo nga iyon. Napansin mo na ba kung paano karamihan sa mga tao ay naniniwalang ang problema nila ay kakulangan sa lakas ng loob? Akala nila, hindi sila makapapayat, hindi makakakuha ng mas mataas na kita, hindi makakalaya sa katamaran o sa isang nakalalasong relasyon dahil kulang sila sa disiplina. Isa ito sa pinakamalalaking bitag ng isipan na umuulit sa milyon-milyong tao taon-taon. Ngunit ang katotohanan, at maaaring makaramdam ka pa ng galit kapag naunawaan mo ito, ay hindi kailanman ang kakulangan ng kagustuhan ang tunay na problema. Sa maraming pagkakataon, sobra pa nga ang iyong pagsusumikap, ngunit maling direksyon ang tinatahak mo. Nakilala ko ang mga taong may di matitinag na determinasyon. Mga taong gigising ng maaga, gumagawa ng listahan ng gagawin, sinusunod ang bawat hakbang. Pero nananatiling kapos sa pera, malungkot, may sakit, at hindi masaya. Bakit? Dahil ginagamit nila ang kanilang pagpupursige upang palakasin ang isang panloob na larawan na mali. Nilalabanan nila ang mga kilos at ugali, ngunit hindi nila hinahawakan ang ugat ng problema, ang mental na larawan ng sarili na nasa kanilang isipan. Dito maraming tao ang naliligaw. Iniisip nila na ang kilos ay nagdudulot ng resulta. Ngunit sa totoo, ang kilos ay bunga lamang, hindi ito ang sanhi. Ang tunay na sanhi ng mga resulta mo ay ang larawan ng sarili mong nakaukit sa iyong subconscious. Ang larawang ito ang humuhubog sa paraan ng iyong pagkilos, reaksyon, pagdedesisyon, damdamin, at pamumuhay. Pag-isipan mo, ilang beses mo nang sinubukang baguhin ang isang masamang bisyo. Marahil sinabi mo, simula sa darating na Lunes, magsisimula na ako. At talagang sinimulan mo nga. Sa loob ng 2 o 3 araw. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ka rin sa dati mong gawi. Hindi ito dahil mahina ka. Nangyari ito dahil nakikita mo pa rin ang sarili mo bilang taong gumagawa ng mga gawi na iyon. Pwede mong subukang baguhin ang iyong kilos ng paulit-ulit. Pero kung pareho pa rin ang mental na larawan mo sa sarili, ulitin mo lang ang parehong istorya, ibang bihis, pero parehong kwento. Naranasan ko ito mismo. Sa mahabang panahon, naniwala akong wala akong silbi. Tumigil ako sa pag-aaral, lumilipat-lipat ako sa mga trabahong hindi ko gusto, mula sa istasyon ng gasolina, sa pabrika, kahit anong trabaho na makakapagbigay ng kaunting kita para lang mabuhay. At tuwing sinusubukan kong kumawala, may humihila sa akin pabalik. Kahit anong gawin ko parang nakakulong ako sa isang hindi nakikitang labirinto. Noong panahong iyon, hindi ko pa naintindihan na ang klase ng buhay ko ay perpektong refleksyon ng larawan na lagi kong inuukit sa sarili ko. Naniwala akong hindi ako sapat, na ang tagumpay ay para lamang sa ibang uri ng tao. Kaya't lahat ng nangyayari sa akin ay nagpapakita lamang ng paniniwalang iyon. At ang mas masakit, patuloy akong nagpupursige. Pero sa maling direksyon. Sinusubukan kong ayusin ang buhay ko sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga bagay na hindi naman talaga epektibo. Parang minamaneho mong mabilis ang isang kotse, ngunit ang direksyon nito ay kabaligtaran ng gusto mong puntahan. Kahit anong tapak mo sa silinyador, lalo ka lang lalayo sa destinasyon mo. At ganito rin ang nangyayari sa karamihan ng tao. Iniisip nilang hindi nila kaya dahil hindi sila nagsusumikap ng sapat. Kaya tuloy, lagi nilang sinisisi ang sarili, nakakaramdam ng pagkakasala, at pinaniniwalaang sila ang problema. Ngunit sa totoo lang, ang lumang paniniwala nila, ang tinatawag na paradigm, ang tahimik na nagpapatakbo ng lahat. Ginagamit nito ang kanilang pagpupursige hindi bilang hagdan pataas, kundi bilang pabigat na nagpapalubog pa sa kanila. At dito nagsisimula ang isang masakit na karanasan, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan.
Tumingin ka sa paligid, may mga taong mukhang karaniwan lang pero umaangat, yumayaman, at nagbabago ng buhay. Napapatanong ka, ano nang meron sila na wala ako? Ang sagot, mayroon silang tamang larawan sa isipan. Ganoon din ang kaso ng isang taong laging may problema sa pera. Minsan nakakakuha siya ng kaunting dagdag kita. Pero agad din itong nawawala, may biglang emergency, di inaasahang gastusin, o pagkalugi at balik siya sa umpisa. Hindi ito malas. Ito ay resulta ng larawang mental ng kakulangan na nakatanim sa kanyang isipan. At alam mo ba? Ginagamit pa niya ang kanyang pagpupursige upang mapanatili ang larawang iyon. Maaaring tinatanong mo ngayon, paano ko mababago ang larawang iyon? Lahat ay nagsisimula sa pagkilalang ito ay naroroon. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na nakakulong sila sa isang larawang mental. Parang robot, umaakto lang ayon sa kung ano ang nangyayari. Hindi nila nililikha ang kanilang buhay, kundi tumutugon lang dito. Nagsisimula lang ang tunay na pagbabago kapag itinigil mong pagtuunan ng pansin ang kilos, at simulan mong pagtuunan ng pansin ang sanhi. Ang kilos ay sintomas lang. Ang larawan sa isipan ang tunay na ugat ng lahat. Kung nakikita mo ang sarili mo bilang taong laging nabibigo, hindi natatapos ang sinimulan, walang swerte, hindi isinilang para magtagumpay iyan ang iyong ugat. At habang buhay pa ang ugat na yan, kahit anong putol mo sa mga sanga, tutubo pa rin ang parehong bunga. Ang pagpupursige ay parang patalim na may dalawang talim. Maaari nitong itayo ang mga kaharian. O kaya'y manatiling nakakulong ka sa parehong siklo ng araw-araw, inuulit lamang ang parehong mga resulta. Ang sikreto ay nakasalalay kung saan nakatutok ang iyong isipan. At ngayon, gusto kong itanong sa iyo, matagal mo nang pinaninindigan ang iyong determinasyon, pero para saan nga ba talaga? Para sa iyong kalayaan? O para sa iyong mga dating kinatatakutang paniniwala? Pag-isipan mo ito ng malalim. Sapagkat maaaring ang simpleng pagmumuni-muni na ito ang maging simula ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Mayroong isang di nakikitang batas na siyang may kontrol sa bawat aspeto ng iyong pag-iral, at halos walang nagsasalita tungkol dito ng malinaw. Ang mga bunga ng iyong buhay ay hindi agarang dulot ng iyong mga kilos. Ang tunay na pinagmumulan ay ang larawang nasa loob ng iyong isipan, ang nasa pinakaloob ng iyong kamalayan. Ang larawang ito ang nagsisilbing pinakapundasyon ng iyong realidad. Ang mga ginagawa mo, ang paraan ng iyong pagkilos, ang iyong mga reaksyon, ang mga bagay na tinatanggap o nilalampasan mo, pati na ang mga sitwasyong dumadapo sa iyo, ay pawang pagsasalarawan ng paniniwalang mayroon ka tungkol sa iyong sarili. Madalas sinasabi ng mga tao, kailangan kong baguhin ang ginagawa ko. Ngunit ang totoo, ang kailangang baguhin ay kung sino sila sa kaibuturan. Tingnan mong maigi, ang isipan ng tao ay isang kahanga-hangang mekanismo ng paglikha. Lahat ng itinanim sa iyong malay na isipan, sa huli, ay kusang lalabas sa anyo ng kilos, resulta, at sitwasyon. Maaaring pilitin mong kumilos sa ibang paraan sa loob ng ilang panahon. Ngunit kung ang imaheng nasa iyong loob ay salungat sa iyong minimithi, hihilahin ka pabalik ng iyong lumang gawi. Palaging ganito ang nangyayari. Halimbawa, isipin mo ang isang taong pilit na lumalaya sa pagkakautang. Gumagawa siya ng budget, nagbabawas ng gastusin, nagsusumikap kumita ng mas malaki pero sa kaloob-looban niya, nakikita pa rin niya ang sarili bilang isang taong walang kaayusan sa pananalapi, palaging minamalas o limitado. At ang larawang ito, kahit na hindi niya ito laging namamalayan, ay siyang gumagabay sa kanyang mga desisyon. Isang padalos-dalos na pagbili dito, isang nakaligtaang oportunidad doon. Unti-unti, bumabalik siya sa dati niyang kalagayan, na para bang may hindi nakikitang puwersang humahatak sa kanya pabalik. At ang masakit pa, hindi niya namamalayan kung ano ang tunay na nangyayari. Ang iniisip niya, sinisira ko ang sarili kong pag-unlad. Pero ang katotohanan ay tapat lamang siyang sumusunod sa larawang emosyonal niyang kinagisnan. Ang isipan ay hindi tapat sa gusto mo. Tapat ito sa kung ano ang pinaniniwalaan mong totoo tungkol sa iyong sarili. May isang prinsipyong psikolohikal na tinatawag na pagkakabigong magkaisa ng isipan o sa orihinal, cognitive dissonance. Ipinapaliwanag nito na nahihirapan ang isang tao na panatilihin ang dalawang magkasalungat na paniniwala sa loob ng kanyang isipan. Kaya kapag ang kilos mo ay taliwas sa paniniwalang nakaukit sa iyong loob, ang natural na kilos ay bumalik sa nakagawian upang muling maging makatuwiran ang lahat. Kaya maraming tao ang paulit-ulit na nahuhulog sa parehong siklo. Kahit gaano pa nila gustong magbago.
Hanggat hindi nababago ang imaheng nasa isipan, paulit-ulit ding babalik ang parehong resulta. Nasaksihan ko na ito ng maraming beses sa sarili ko at sa maraming tao sa paligid ko. Naaalala ko ang isang lalaki na minsang lumapit sa akin, halos walang pag-asa. Maganda ang kanyang kita, ngunit palaging wala siyang pera. Bawat katapusan ng buwan, palaging negatibo ang balanse. Sabi niya, "Bob, mas malaki ang kinikita ko kaysa sa karamihan ng mga kakilala ko. Bakit ba palagi akong kapos?" Simple lang ang dahilan, nakikita niya ang sarili bilang taong walang kontrol sa pananalapi. Kahit mataas ang kita, ang kilos niya ay tila ba palaging nasa kahirapan. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng karamihan. At kung pag-aralan mong mabuti ang sariling buhay mo, maaaring mapansin mong ikaw din ay umiikot sa parehong padron, pero sa iba't ibang anyo. Iba-ibang relasyon, ngunit parehong mga suliranin. Iba-ibang trabaho, ngunit parehong pagkabigo. Iba-ibang layunin, ngunit parehong kawalang tagumpay. At lahat ng ito ay maaaring nag-ugat sa isang larawang na itanim sa iyo noong ikaw ay bata pa. Mga salitang narinig mo, mga karanasang pinagdaanan mo, mga paniniwalang ipinamana sa iyo. Ikaw ay naprograma. At ang mga binhing na itanim noon ay siyang namumunga ngayon, araw-araw, sa anyo ng iyong mga desisyon, gawi, at mga bunga ng iyong pagkilos. At dito pumapasok ang isang mahalagang katotohanan na kakaunti lamang ang talagang nakaunawa, hindi sapat na gustuhin mo lang ang bagong resulta. Kailangan mong magtanim ng panibagong larawan sa iyong isipan. At kailangan mo itong alagaan gamit ang damdamin, intensyon, at palagiang pagbibigay ng pansin sa imaheng ito. Ang malay na isipan ay hindi tumutugon sa lohika. Tumutugon ito sa emosyonal na pag-uulit. Kaya't ang pagpapantasya, ang malinaw na pag-isip ng nais mong maging totoo, ay isang makapangyarihang kasangkapan. Dahil sa pamamagitan nito, na ipapakain mo sa iyong isipan ang tamang larawan, buo, detalyado, at may kasamang damdamin, hanggang sa ito'y maging mas matibay kaysa sa lumang padron. At kapag nangyari ito, may mahiwagang pagbabago, ang iyong pagkilos ay nagsisimulang magbago ng kusa. Ang mga tamang desisyon ay kusang lumilitaw. Ang kilos mo ay naaayon na sa bagong paniniwala. Ang mga bagay na dati ay mahirap ay biglang nagiging mas madali. Hindi dahil pinipilit mo ang iyong sarili, kundi dahil ikaw ay nagiging bagong tao sa loob mo. Nagsisimula kang kumilos bilang isang taong mayroon ng ninanais na resulta. At mula rito, kusang sumusunod ang katotohanan ng iyong buhay. Ang mga taong gaya ni Jim Carrey ay naunawaan ito. Noong siya'y naghihikahos pa sa buhay, sumulat siya ng tsekeng peke para sa sarili niya, na may halagang katumbas ng humigit kumulang 800 milyong piso. Araw-araw niya itong tinitingnan at iniisip na matatanggap niya ito bilang bayad sa kanyang pag-arte. At makalipas ang ilang taon, lumagda siya sa isang kontratang nagkakahalaga ng ganoon ding halaga. Akala mo ba'y tsamba lang iyon? Hindi. Iyon ay ang panloob na imahe na nailabas sa panlabas na mundo. At unti-unti nang pinapatunayan ito ng agham. Ayon sa mga pag-aaral sa agham ng utak, kapag malinaw mong iniisip ang isang bagay na tila totoo, ang parehong mga bahagi ng utak ay umaandar na para bang talagang nararanasan mo ito. Ang iyong utak ay nagsisimulang tanggapin ito bilang realidad. At kapag nangyari ito, nagbabago ang iyong kilos. Nagbabago ang iyong mga resulta. Nagbabago rin ang iyong buhay. Ngunit walang alinman dito ang maaaring mangyari kung wala kang malinaw na pasya na baguhin ang larawan na nasa isipan mo. Kailangan mong huminto, pumikit, at tanungin ang iyong sarili ng tapat, sino ba talaga ang ako sa kaloob-looban ko? Anong imaheng panloob ang siyang naging gabay ng buhay ko hanggang sa ngayon? At anong imahe ang dapat kong buuin upang malikha ang buhay na tunay kong ninanais? Kung babaliwalain mo ito, ubusin mo ang buong buhay mo kakasubok at paulit-ulit na mabibigo. Susubok ka na naman at mulit-muling hindi magtatagumpay. Ngunit kung kakayanin mong harapin ang pagbabago ng larawang nasa loob mo, mababago mo ang lahat. At hindi ito abutin ng napakatagal gaya ng iniisip mo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob ng ilang araw, sa sandaling yakapin mo ng buong damdamin ang bagong pananaw. Napakalaki ng kaibahan. At ang mga epekto nito ay lumalago sa paglipas ng panahon. Para itong pagpapalit ng mapa bago simulan ang isang paglalakbay. Kapag tama ang mapa, kahit ang pinakamatinding daan ay magiging kayang tahakin. Ang pagtitiyaga ay hindi lang basta pagpapatuloy ng paggawa ng isang bagay.
Ang tunay na pagtitiyaga ay ang pagpapatuloy ng pagkilos na nakaayon sa tamang imahe, sa bisyon na nais mong maisakatuparan. At karamihan sa mga tao ay hindi ito nauunawaan. Iniisip nila na ang pagiging matiyaga ay ang pagpupumilit, ang pagpilit, ang walang tigil na pagtulak, kahit na malinaw na mali ang direksyong tinatahak. Hindi ito matalinong pagtitiyaga. Ito ay katigasan ng ulo na nakukubli sa anyo ng pagsusumikap. Ang matalinong pagtitiyaga ay isinisilang kapag pinagsama-sama mo ang tatlong makapangyarihang salik, isang malinaw na bisyon ng iyong nais, isang emosyonal na pagkakaugnay sa bisyong iyon, at tuloy-tuloy na aksyong ginagabayan ng larawang iyon sa isipan. Hindi mo kailangang makipaglaban. Kailangan mong sumabay sa agos. Kapag ang iyong pagtitiyaga ay ginagabayan ng tamang larawan, ang pagsisikap ay nagiging daloy. Hindi ka na lumalangoy laban sa agos. Sa halip, ikaw ay inaanod nito. At dito eksaktong nakatago ang teknik na halos walang gumagamit. Dahil halos walang handang huminto upang linawin at buin ang larawang ito. Karamihan ay nabubuhay sa otomatikong paraan, inuulit ang dating mga pattern, tumutugon sa mga sitwasyon, at umaasa lang sa ibinibigay ng mundo. Ngunit hindi ka isinilang upang tumugon lamang. Isinilang ka upang lumikha. Ang pagvisualisa ay hindi basta teknik ng self-help. Isa itong matibay na pundasyon ng produktibong pagtitiyaga. Dahil habang paulit-ulit mong nakikita sa iyong isipan ang nais mong maranasan, may kulay, may hugis, may damdamin, lalo ring naniniwala ang iyong isip na iyon ay totoo. At kapag naniwala ito, hinahanap niya ito sa bawat desisyon, sa bawat kilos, sa bawat pagkakataon. At tandaan, hindi lang ito basta pag-imagine. Kailangan mong magvisualisa ng may damdamin. Ng may katotohanan. Na para bang nangyayari na ito ngayon mismo. Hindi alam ng iyong isipan ang kaibahan ng matinding imahinasyon at totoong karanasan. At iyan ang sikreto. Ilang beses mo na bang naranasan na kabahan ka o ma-stress kahit wala pang nangyayaring masama? Umiiba ang tibok ng puso mo, bumabagal o bumibilis ang paghinga mo, at ang iyong katawan ay tumutugon na parang totoo ang iyong iniisip. Sa parehong paraan, kapag inialay mo ang iyong sarili sa tamang larawan, nagsisimula ring umakto ang iyong isipan na tila totoo ito. At dito nagsisimula ang mahika. May hamon akong inaalok sa iyo, simple ngunit napakalakas. Sa loob ng susunod na 7 araw, maglaan ka lang ng 3 minuto bawat araw upang pag-isipan at damhin ang buhay na nais mong likhain. 3 minuto lamang. Ngunit huwag mong isipin ito bilang isang panaginip na malayo. Isipin mo ito bilang iyong kasalukuyan. Damhin mo ang emosyon ng pamumuhay sa larawang iyon. Pansinin ang mga detalye. Amuyin mo ang paligid, pakinggan ang mga tunog, damhin ang tagumpay, ang gaan, ang tagumpay. Gawin mo ito araw-araw, walang palya. At may magsisimulang gumalaw. Hindi lang sa labas, kundi sa iyong kalooban. Magbabago ang iyong pananaw. Aayon ang iyong kilos. At ang mga pagkakataong hindi mo dating napapansin ay lilitaw sa harapan mo. Ang pagtitiyaga ay pananatili sa bisyong iyon. Ito ang pagpapanatili sa larawang iyon kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Dahil hindi mo kailangang makita gamit ang mata upang malaman mong may nabubuo. Kailangan mo lang itong makita ng malinaw sa iyong isipan. Ang matalinong pagtitiyaga ay nagiging magaan sapagkat hindi mo na sinusubukang ayusin ang nasa labas. Pinalalago mo na ang nasa loob. At ito ang bumabago sa lahat. Makinig ka sa bagay na ito, si Jim Carrey, noong hindi pa siya kilala at nabubuhay pa sa kakarampot na pera, ay sumulat ng tseke para sa kanyang sarili na nagkakahalaga ng $10 milyong. Nilagyan niya ito ng petsa sa hinaharap at palagi niya itong dala na parang tunay na halaga. Araw-araw niyang iniisip na tinatanggap niya ang halagang iyon bilang kabayaran sa isang papel sa pelikula. At pagkalipas ng ilang taon, pumirma siya ng kontrata para sa eksaktong halagang iyon upang gumanap sa isang pelikula. Iyan ba ay aksidente? Hindi ako naniniwala sa mga ganitong uri ng pagkakataon. Naniniwala ako sa malinaw na larawang isinalarawan sa isipan at sa pagtitiyagang ginabayan ng layunin. Karamihan sa mga tao ay sumusuko agad dahil hindi nila nakikita ang bunga. Nakakalimutan nila na imposibleng anihin kung hindi muna magtanim, diligan, at maghintay sa tamang panahon ng pag-ani. Ang pagvisualisa ay pagtatanim. Ang pananatili sa tamang imahe ay pagdidilig. Ang pagkilos ayon sa bisyong iyon ay paghahanda ng lupa upang mamunga ito. Ang karaniwang pagtitiyaga ay nakatuon sa paggawa.
Ang matalinong pagtitiyaga ay nakatuon sa pagiging. At kapag ikaw ay naging ibang tao sa iyong kalooban, mapipilitang sumunod ang iyong realidad. Gusto mo bang makaalpas sa pananatiling walang galaw? Gusto mong baguhin ang iyong mga resulta? Kung gayon, itigil mo na ang pagbubuni sa lakas lamang. At simulan mo nang magpursige sa pamamagitan ng malinaw na pananaw. Ikagugulat mo kung gaano kabilis magsimulang magbago ang takbo ng iyong buhay kapag nagsimula kang tumutok ng tuloy-tuloy at may damdamin sa tamang larawan sa isipan. Hindi mo kailangan ng mas maraming lakas, ang kailangan mo ay mas malinaw na pananaw. Sapagkat kapag malinaw ang larawan sa iyong isipan, kahit ang mga hadlang ay nawawalan ng kapangyarihan upang pigilan ka. Minsan, ang pinakamalaking pagitan sa iyo at sa buhay na pinapangarap mo ay hindi ang kakulangan sa oras, pera, o oportunidad. Kadalasan, ito ay ang kawalan ng tamang kaalaman na nakatago sa anyo ng pagsusumikap. May mga taong masipag, totoo ang pagtitiyaga, ngunit nananatili pa rin sa parehong kinalalagyan, nakabilanggo sa paulit-ulit na mga pattern at padagdag na pagkadismaya. Ang tunay na problema ay hindi ang kanilang pagsisikap, kundi ang paniniwala o sistema sa likod ng pagsisikap na iyon. Ang kakulangan sa kaalaman ay hindi kahangalan. Ito ay simpleng kakulangan sa tamang impormasyon. Ang mga paniniwala o paradigma ay parang software na tumatakbo sa likod ng iyong isipan, hindi mo namamalayan. Ito ang humuhubog sa iyong paniniwala, sa kung ano ang inaakala mong posible, at kahit sa mga bagay na tinatanggap mong totoo sa iyong realidad. Nai-install ito nang hindi mo nalalaman sa paaralan, sa tahanan, sa kultura, sa media. At ngayon, marami sa mga paniniwalang iyon ang dahilan kung bakit ginagamit mo ang iyong tiyaga upang palalimin pa ang mismong bagay na dapat mo nang lampasan. Napansin mo na ba na may mga tao na labis ang pagpupursige sa mga bagay na hindi naman nila gusto? Mga taong ginugugol ang maraming taon sa trabahong kinamumuhian nila. Mga relasyong paulit-ulit na hindi gumagana ngunit patuloy pa ring pinipilit. Patong-patong na utang, panaginip na laging ipinagpapaliban, at oras na ginugugol sa mga bagay na walang balik. Hindi sila kulang sa tiyaga. Ang hindi nila alam ay ginagabayan sila ng matandang sistema ng pag-isip, isang programming na humuhubog sa kanilang damdamin, mga kilos, at desisyon. Ako mismo ay dumaan dyan. Nang sinimulan ko ang una kong negosyo, halos wala akong alam tungkol sa pamamalakad. Pero may isang bagay na naiba sa akin noon, na bago ko na ang larawan ng sarili ko sa aking isipan. Nakita ko ang sarili ko bilang masagana, kahit noong wala pa ang pera. At ang larawang iyon ang dahilan kung bakit nanatili akong matatag, kahit napuno pa ng pagdududa ang lahat sa paligid ko. Bago nyon, habang bitbit ko pa ang dating paniniwala ng kakulangan, pinipilit kong pagandahin ang panlabas ng buhay ko. Gumagawa ng kung ano-anong racket, tinatanggap kahit anong trabaho, sinusubukang ayusin ang lahat sa labas, hindi alam na sa loob pala nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang mga lumamong paniniwala ay mapanlin lang dahil parang normal na. Akala mo nasa tamang landas ka. Akala mo may progreso. Pero ang totoo, paikot-ikot ka lang. Inuulit ang parehong desisyon na batay sa matagal mo ng takot, limitasyon, at paniniwala. Isipin mo ang iyong isipan bilang isang bahay. At ang mga paniniwalang ito ang plano ng bahay. Maaari mong palitan ang kasangkapan, pinturahan ang dingding, at palitan ang mga larawan. Pero hanggat hindi mo binabago ang mismong plano, mananatili kang nakakulong sa parehong espasyo. Kaya maraming tao ang nagsisimula ng may sigla. Nangangakong magbabago. Gumagawa ng bagong hakbang. Pero makalipas lang ang ilang araw, bumabalik sa dati, nawawalan ng gana, sumusuko. Hindi dahil sa katamaran, kundi dahil tinatalo sila ng isang panloob na programa na hindi nila alam na naroon. Kailangan mong maunawaan, ang sistemang ito ng pag-isip ay hindi basta-basta mawawala. Hindi ito aalis dahil lang gusto mong magbago. Kailangan itong palitan, dahan-dahan, sa pamamagitan ng mulat na paglikha ng bagong ideya. Bagong sistema. Bagong larawan ng sarili. At ang prosesong ito ay nangangailangan ng kamalayan. Kailangan mong obserbahan ang mga bagay na ginagawa mong otomatiko. Kailangan mong tanungin ang sarili tungkol sa mga paniniwalang tila natural na lumalabas sa iyong bibig, gaya ng, mahirap kumita ng pera. Ganito na talaga ako. Hindi yan para sa akin. Sa akin, hindi talaga gumagana. Bawat isa sa mga pahayag na ito ay parang password na naglalantad kung anong paniniwala ang nagpapalakad sa iyo.
At habang tinatrato mo ang mga ito bilang katotohanan, mananatili silang pundasyon ng iyong buhay. Dapat mong maging tagamasid ng sarili mo. Alamin kung paano ka nagre-react, paano mo dinadahilan ang iyong mga kilos, at paano mo sinasabotahi ang iyong sarili. At higit sa lahat, kailangan mong alamin kung saan mo itinutok ang iyong tiyaga. Ginagamit mo ba ito upang lumikha ng bago? O para patatagin pa ang nakagapos sa iyo? May isang pag-aaral mula sa University of Scranton na nagsabi na humigit kumulang 72% ng mga tao ay hindi natutupad ang kanilang mga layunin tuwing bagong taon. Hindi dahil kulang sila sa kagustuhan, kundi dahil patuloy silang sumusubok na magbago gamit ang parehong sistema ng isipan na nagpanatili sa kanila sa lumang kalagayan. At ang mas masakit, marami sa kanila ang nag-aakalang sila ang problema. Naiisip nilang sila'y mahina, walang kakayahan, hindi karapat-dapat. Pero ang totoo, sila ay nasa isang laban na hindi patas, isang bagong layunin na sinusubukang tumbasan ang matandang sistema na ugat na ng maraming taon ng paniniwala at karanasan. Pero may pag-asa. At nagsisimula ito sa isang simpleng hakbang ng kamalayan, huminto, manood, at pumili ng ibang daan. Hindi mo kailangang baguhin lahat ng paniniwala mo sa isang iglap. Sapat na ang magsimula sa isa. Yung pinaka-pumipigil sa'yo. Yung pinakamasakit. Yung pinakaramdam mong nakakagapos. Tanungin ito. Gibain ito. Palitan ito. At pagkatapos magpatuloy. Pero ngayon may kamalayan. Ang tiyagang bulag ay katigasan ng ulo. Pero ang tiyagang may pagkaunawa ay kapangyarihan. Kapag nagsimula kang gamitin ang iyong isipan bilang kakampi, at hindi bilang isang lihim na saboteur, malalaman mong ang dating imposible ay isang ilusyon lang na galing sa lumang programming ng isipan. At narito ang totoo, ang buhay na matagal mo nang pinapangarap ay nariyan na. Kailangan mo lamang baguhin ang nasa loob mo para magsimulang umayon ang lahat sa iyong paligid. Mayroong isang tahimik na katotohanan na bihirang mapansin ng mga tao, pero ito ang siyang lihim na humuhubog sa bawat resulta ng iyong buhay, ang emosyon ang pandikit ng iyong realidad. Maaaring malinaw ang iyong mga layunin, maayos ang iyong mga plano, at maayos ang iyong mga nakagawian. Ngunit kung emosyonal kang nakaayon sa kakulangan, sa takot, o sa pag-aalinlangan, ang mga damdaming ito ang siyang unti-unting sisira sa iyong pag-unlad. Madalas minamaliit ng mga tao ang kapangyarihan ng emosyon. Iniisip nilang ang pagbabago sa buhay ay nakasalalay sa pagbabago ng iniisip at kilos. Ngunit nakakalimutan nila, lahat ng iniisip at ginagawa mo ay naayon sa kung ano ang nararamdaman mo. Ito ang mahalagang punto, hindi mo nabubuhay ang gusto mo. Nabubuhay ka ayon sa paniniwala mo at sa kung ano ang pakiramdam mong karapat-dapat kang makamit. At madalas, hindi mo ito namamalayan. Ilang beses mo na bang sinimulan ang isang proyekto na may sigla, may pag-asa, may pananabik, pero sa unang pagkakamali o kabiguan, bigla kang gumuho. Nawawala ang motibasyon, nawawala ang konsentrasyon, at muli mong natatagpuan ang sarili mo sa dati mong kinatatayuan, walang dalaw. Hindi ito nagkataon lamang. Ang negatibong emosyon na nakakabit sa sitwasyong iyon ang humila sa iyo pabalik sa nakasanayan. At ang ating utak, na likas na naghahanap ng seguridad, ay mas pinipili ang kilalang sakit kaysa sa hindi tiyak na pag-unlad. Kapag sinasabi kong pagtiyaga, hindi lang ito basta pagpupursige sa labas. Ang ibig kong sabihin ay ang patuloy na pagpupursige sa tamang dalas ng emosyon. Dahil kahit pa sabihin ng isipan mong gusto kong magbago, kung ang iyong katawan, ang iyong damdamin, ang iyong enerhiya ay hindi nakaayon, ang sansinukob ay tumutugon sa enerhiyang inilalabas mo, hindi sa salitang binibigkas mo. At mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo. Ako mismo, ilang beses ko nang naranasan na habang sinasabi ko sa sarili kong magiging maayos ang lahat, ang puso ko ay puno ng pangamba. Sa ilalim ng mga salita, may takot at pag-aalinlangan. Sinusubukan kong pilitin ang isang positibong larawan sa isip, ngunit may kabaligtarang damdamin sa loob ko. At ang ganitong panloob na kontradiksyon ang sumisira sa lahat. Kaya mahalagang matutunan mong manindigan sa tamang emosyon. Kailangang sanayin mo ang iyong katawan, ang iyong sistema ng nerbiyos, ang bawat selula mo na masanay sa pakiramdam ng tagumpay, kahit wala pa ito. Karamihan sa mga tao ay kabisado na ang pakiramdam ng pagkatalo. Alam na alam nila kung paano ang mawalan, mabigo, at hindi magtagumpay. Ang damdaming ito ay naging komportableng bahagi na ng kanilang pagkatao. Ngunit paano naman ang pakiramdam ng pagiging karapat-dapat?
Alam mo ba talaga kung ano ang pakiramdam ng kasaganaan? Nakasanayan mo na bang maramdaman ang tagumpay? O nananatili pa rin itong banyaga, malayo, at tila imposibleng makamit? Dahil kung hindi mo kayang panindigan ang damdamin ng tagumpay, ito'y laging lalayo sa'yo. Palaging may bahagi sa'yo na atras, nasisira, naiiwas dito. Hindi dahil gusto mong iwasan ito, kundi dahil sa nakasanayan mong emosyonal na pagkilos. Ang negatibong emosyon ay parang magneto na nakakabit sa pinakapundasyon ng iyong pagkatao. Hinahatak nito ang mga pangyayaring nagpapatunay sa nararamdaman mo. Kaya ang tunay na pagbabago sa buhay ay nangangailangan hindi lamang ng pagbabago ng pag-isip, kundi ng muling pagsasanay sa emosyonal na pagtugon. May nais akong imungkahi. Sa loob ng 3 araw, magdesisyon kang maramdaman ng buong buo ang emosyon ng bagay na iyong nais na parang totoo na ito. Kung kalayaan ang gusto mo, damhin mong ikaw ay malaya. Kung kayamanan ang hanap mo, damhin mong ikaw ay masagana. Kung pagmamahal ang nais mo, damhin mong ikaw ay minamahal. Pero gawin mo ito ng may katapatan. Huminga sa pakiramdam na iyon. Maglakad dala-dala ang damdaming iyon. Hayaan mong sakupin nito ang iyong katawan. Sa simula, maaaring may bulong sa iyong isip na nagsasabing, pero hindi ito totoo. At sasabihin ko sa iyo, hindi mahalaga. Ilang taon mo nang nararamdaman ang kakulangan at ginawa mong totoo iyon. Ngayon ay panahon na para magsanay ng bagong paraan ng pagiging. Isang bagong emosyonal na kondisyon. Ipinakita ng mga pananaliksik mula sa HeartMath Institute na ang positibong emosyon na umaayon sa iyong mga layunin ay nagpapalinaw ng isipan, nagpapabuti sa iyong mga desisyon, at tumutulong sa maayos na paggana ng puso. Sa madaling salita, kapag nararamdaman mo na parang natupad na ang gusto mo, ang buong katawan mo ay umaayon. At ang resulta nito, kumikilos ka ng mas maganda, umaakit ka ng mas maganda, at namumuhay ka ng mas maganda. Kaya ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay sa dami ng iyong ginagawa. Nakasalalay ito sa kalidad ng damdamin na pinipili mong maramdaman. Sa pananatili sa emosyonal na estado na kumakatawan sa buhay na gusto mong likhain. At sa hindi pag-alis mula sa estadong iyon, kahit patila taliwas ang mga sitwasyon sa paligid mo. Dahil ang panlabas na mundo ay nagbabago lamang pagkatapos mong magbago sa loob. At nagkakaroon ka lamang ng panloob na pagbabago kapag pinili mong maramdaman na parang natupad na ito. Ito ang teknik na halos walang nagtuturo. Ngunit ito ang pundasyon ng bawat pagbabago na tunay at pamatagalan. Emosyonal na pagpupursige. Ito ang humahawak sa larawan at ginagawang totoo ang dating hindi nakikita. Ang tunay na susi sa pagbabago ay hindi kung gaano mo ito pinipilit, kundi kung gaano mo kayang iayon ang iyong emosyon sa tamang larawan, sa tamang pakiramdam, sa tamang pananaw. Kapag naunawaan mong ang tunay na hadlang ay hindi ang kakulangan sa pagkilos, kundi ang paulit-ulit na emosyonal na pagbabalik sa nakasanayang estado, doon palang magsisimulang magbago ang lahat. Hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay. Kailangan mo lang maramdaman sa ibang paraan, kumilos ng may pagkakaugnay, at manatiling matatag sa direksyon ng nais mong marating. Ito ang bahaging bihirang maunawaan ng iba, at ito rin mismo ang bahaging bumabaligtad sa lahat. Kaya tuloy lang ang pag-akyat. Ang susunod na video ay nariyan na sa iyong harapan. Doon, isa na namang hakbang ang iyong gagawin sa paglalakbay na ito, paakyat sa antas ng karunungan, upang maging isang bahagdan na mas mabuti kaysa sa kung nasaan ka ngayon. Salamat sa pagsama mo sa akin. Hinihintay kita sa susunod.